Do you have any tips para magkaroon ng substance yung argument ko for debate? Do's and don'ts. Meron akong video mamaya na sinalang dito. Meron akong nilagay dito sa r/comicsman na clip. Pero short answer sa tanong mo in terms of debate, manood ka lang ng mga magagaling na makipagdebate. Manood ka lang. Tapos kasi ganito actually ganyan lang naman nangyari sa akin Pag nanood ka ng nagdedebate, lalo na yung mga magagaling na makipagdebate, makukuha mo yung liko ng utak nila. Alam mo yun? Na yung thinking out of the box. Kasi pwede mong basahin ng basahin yan Wag hanap ka ng libro, tapos i-memorize mo kung anong tawag sa fallacy na ganito, sa fallacy na ganyan. Di ba? Pwede mong gawin yon. Pero if you don't see it in action, if you don't see the people na gumagamit na hinuhuli yung ganong techniques and actually countering yung mga ganong klaseng styles ng pakikipag-debate, 'di ba? So, ang pinaka the best diyan is manood ka ng mga debates. And actually, one of the best diyan sa diyan sa mga ganyan is itong si Charlie Kirk. Kung progressive ka, you're not gonna like him. Pero you wouldn't be able to deny he is great at debating. Magaling talaga siya. Okay, so maganda yung maganda yung panoorin mo yung mga buo. Kasi yung sa mga clips, medyo shortened na yun. Pero ang mga magagaling talaga, actually mga right-wing commentators, kaya malalakas sila Magagaling talaga kasi sila makipagdebate. Unfortunately, sa left, meron din si Cenk Uygur, pero may mga sometimes dinadaan niya lang sa sigaw 'di ba? May mga ganun. Pero yung sina Ben Shapiro, si Candace Owens, si Charlie Kirk, sino ba? Si Douglas Murray. Yun, manood ka ng mga video ni Douglas Murray. Masterclass yun tuwing nakikipagdebate. Douglas Murray. Douglas tapos Murray. Yung iba kasi yun yung right now yun ang mga mga at the top of my head. Tim Pool is also good. Pero mas mas magaling magsalita kasi yung iba. Mas magaling magsalita sina Douglas Murray, sina Ben Shapiro. Si Ben Shapiro bilis magsalita Si Michael Knowles, magaling din. Pero mas mabait si Michael Knowles Kung gusto yung mga smackdown talaga, yan si Candice, si Charlie Kirk, si Douglas Murray nga, tsaka si Ben. Eto, yung sensible makipagdebate, hindi yung playing with words lang kung saan may pumupunta, hindi sa reality. May kilala ganun. Long hair siya, may balbas. Buti lang, hindi na ako long hair. Yung noong araw na Bob Garon, debate classic yon sa TV. Actually, si Brother Eli. Sa mga Pinoy. Galing makipagdebate talaga ni Brother Eli. You can agree or disagree with him, pero magaling talaga siya makipagdebate. Pero ito, panoorin natin itong kay Charlie Kirk. Just to give you an idea kung sino siya. You mentioned you think abortion is a scientific thing. Ito, sa abortion to You mentioned you think abortion is a scientific thing, like life starts at conception. That's scientifically proven. When does your DNA start? DNA start? Man, your DNA... When is your DNA formed? Are you seriously arguing that the seat of the soul is DNA? It's the beginning of the process of human development. When did your development begin as a human? I mean, yes, I'm a diba? bio student. I am aware of the process of bio student pa siya. Gamete fusion, man. So I would ask you, when does human life begin? So my life, in what sense? Do you mean like... Yung isang technique niya is
insisting kung saan nagsimula yung human life. Kasi it's everyone, pro-abortion ka man or not, everyone should agree na there is value on human life. 'Di ba? Kaya nga bawal pumatay 'Di ba? So, ang argument ng mga pro-abortion is merong point na hindi pa human yung fetus. Merong point na habang nasa womb siya, yung iba hindi pa fetus, yung iba hangga't hindi daw na iluluwal sa puwerta ng kanyang ina, hindi pa rin human, hindi pa daw tao yun na matatawag 'di ba? Yung iba naman, syempre yung mga conservative, ang beginning of life talaga is the moment of conception. Kung kailan nag-meet yung sperm at saka yung egg, 'di ba? Yun nung nabuo yung conception, doon nagsimula yung life. So from there on, you cannot kill it. Tao na yun. Yun nga lang, it is the very first iteration of a human being. But those two cells uniting is already human. 'Di ba? Itong guy na to, na biology student pa, he's arguing in essence na hindi pa human 'yun. So, kung from merong point na hindi siya human and then somewhere along the way magiging human siya, kailan 'yun? 'Di ba? Kailan magiging human yung dalawang cell na 'yon? 'Di ba? So magde-develop 'yan, magiging clump of cells, magiging fetus, etc., ipapanganak, baby, tapos magiging toddler. So hanggang kailan ka ba? Ilang taon ka dapat, ilang months, ilang araw, ilang weeks ang kailangan i-google mo na buhay para matawag ka na human. So doon siya iniipit nitong si Charlie Kirk. Balik natin ng konti. 'Di ba? So doon mo iipitin Kasi kung if you're just gonna allow it, then he will just spew out this guy, he's just gonna spew out his talking points. Pero teka, bago mo sabihin 'yan, mag-agree muna tayo. 'Di ba? Mag-agree muna tayo kung kailan nagiging tao yung fetus. 'Di ba? So, tapos hindi niya papalampasin yun. Hanggat di tayo nag-agree, wag mo muna sabihin yan. Kailangan mag-agree muna tayo para maituloy natin yung usapan. 'Di ba? Kasi essential yun Essential yun sa usapan nyo sa mga arguments nyo. So, tuloy It's the natin beginning of the process of human development. When did your development begin as a human? I mean, yes, Yan, I'm a bio student. I am aware of the process of gamete fusion, man. So I would ask you, when does human life begin? So my life, in what sense? Do you mean like When did your In what sense? 'Di ba? So lalagyan na nila ng mga qualifiers. In what sense? Hindi lang yung biological development nung cells mo, siguro i-invoke na nila yung tawag dito, yung sentience, kung kailan ka naging aware, 'di ba? Kung kailan ka nakapagsalita, kung kailan ka nagkaroon ng muwang, ganon. your life become worthy of protection? So iniba niya ganon. So parang sobrang sanay na kasi si Charlie Kirk dito sa issue na 'to So alam niya na kung saan ililiko-liko nitong si Pards yung mga tanong, yung mga answers niya. So iniba niya yung tanong, iniba niya yung premise ng tanong. 'Di ba? Kasi nung nagsimula, sense? Do you mean like When did teka. Nung una, when does human life begin? So sabi niya, madami pang aspeto yan So shortcut na lang ni Charlie Kirk kasi instead of exploring those other aspects ng pagiging human, like sentience, like yung tawag dito, ano bang tawag doon? Consciousness, 'di ba? Kung kailan ka naging conscious. Kasi 'yun ang sinasabi nung iba. Pag hangga't wala kang consciousness, hindi ka human.
Kasi clump of cells ka pa lang, kasama daw yung consciousness sa pagiging human ng isang tao, hindi lang yung basta katawan. Okay, so instead of going through all those repetitive arguments na malamang na matagal nang pinagdaanan ni Charlie Kirk, kaya yung practice importante talaga sa mga debatista eh. So, okay, shortcutin na natin. Ang tanong niya na lang, when does human life begin? 'Di ba? So, dapat maganda rin na ma-map out mo yung mga arguments mo. And again, you only get to do that if you have enough practice. Human life begins. Or you keep watching. Kasi ako parang nasusundan ko na siya eh. Kasi pinapanood ko yung mga videos niya eh. So my life, in what sense? Do you mean like When did your life become Ayan, worthy so of di ba na? protection? when I became actually conscious and Oh, when I became actually conscious and able to speak. So nagbigay siya ng parameters. So yun ang in-extract ni Charlie Kirk from him. 'Di ba? Siya na yung nag-offer ng parameters niya. So Charlie Kirk now has a more specific battleground instead of the whole picture. Diba? able to speak. So like able to speak. So like 2 years old. I think Oh, 2 years old. I was a bit earlier than that. Oh, Babies usually don't speak till about year Yeah. and a half. So if I murdered you at 6 months, that's okay. Yes. diba? So if I murdered you at 6 months, is that okay? And he said yes. Kasi nandun sa parameters niya yun eh. Malakas ba enough yung o mahina? Baka hindi niya naririnig eh. 'Di ba? So nakita niyo yung ginawa niya. And you're a bio student at UC Riverside. Yes. The fact that he's a bio student at this university shows the horrifying moral rot happening in higher education. You mentioned you Oh, 'di ba? So clip lang 'yan nung obviously hindi na malamang sumagot pa siya. Pero you can see that's already a lot of techniques shown sa pagkikipagdebate dito sa clip na to. Puntahan pa natin yung yung mga TikTok ng TikTok. May TikTok si Charlie Kirk eh. May mga gold doon. Panoorin mo yung mga techniques doon. Ang sabi, Enrico, kung may kadebate ka at ginamitan ka ng Dunning-Kruger effect, kahit anong facts ibangga mo sa binoga mo para halang tawanan ang counter mo. Pag ganun, pag alam mong bardagulan na lang, sabi mo, panalo ka na. This is the end of it. I win. Wala ka nang maisagot eh, 'di ba? Tapos syempre, either babalik siya doon sa magiging seryoso na siya ulit, or he'll just laugh it off. Pero unahan mo siya na mag-claim ng victory. 'Di ba? Ikaw na yung panalo. Sorry ka na lang, panalo ako. Teka. Iba kasi yung bardagulan na debate sa seryosong debate eh. Kung bardagulan lang, dapat magaling ka rin makapagbardagulan. 'Di ba? Yung pagbardagulan na debate talaga, kailangan yung humor mo. Yung humor, you would know when to humor your opponent. 'Di ba? Kailangan marunong kang mag-joke, 'di ba? Kasi pag napikon ka, yun ang pinakatalo. Kahit tama ka pero napikon ka, talo ka. 'Yun. Siguro ang ibang mga iiwasan mo pag nakikipagdebate, ito ang checklist. 1, yun nga, huwag kang mapipikon. Dapat as much as possible, kung kaya mong maging cool, depende kung bardagulan yan, dapat funny ka, marunong kang magpatawa, or you're willing to get really mean. Depende kasi sa depende kasi sa audience yun eh, 'di ba? Yung talagang bastos ka. Pwede kang manalo sa mata ng ng audience eh. Kasi ang debate, whether we like it or not, it is in a way, it is a form of manipulation
Imamanipulate mo yung mga manonood sa'yo na tama ka. Pwedeng ganun yun eh. Kahit hindi ka tama, pwedeng tama ka eh. Pero kung tama ka, tapos hindi mo na ipresenta yung arguments mo na tama ka, naiisipin ng mga tao na tama ka, talo ka pa rin. Kahit yung posisyon mo tama. Kasi yun ang debate, maglalaban kayo eh. 'Di ba? It doesn't matter. It's of course the truth matters. The truth matters always. Pero para masabi mong panalo ka dun sa audience mo, kailangan makuha mo yung ma-convince mo sila. So may perception ng ano diyan ang kailangan. You need to win the perception of the people who are watching you. 'Di ba ko? So kung mas nakakatawa ka kung minsan mapapersuade sila sa mga nakakatawa eh. Minsan mapapersuade sila sa mga mean. Depende kung sino yung kausap mo. Kung let's say ano 'yan, flip top, 'di ba? So yung mas witty na nakakatawa, yun ang ano eh, yun ang mas sinahanap nung mga ano dun eh, nung mga audience ng flip top. So I think it is best kung kaya mong i-play out yung ganong klaseng style. 'Di ba? Eh kung let's say ano ka, senatorial debate, 'di ba? Ibang klase 'yun. Ibang klaseng presentation sa sarili mo yung kailangan mong ilabas. Okay? So, bukod doon, pero kung let's say conversation lang, I think kasi hindi naman tayo everyday parang titindig ka na nasa podium ka, 'di ba? Hindi naman 'yun normal. Actually, 'yun nga ang pinaka-ayoko eh. Ayoko nung ganong klaseng debate, yung merong timer, yung merong moderator, 'di ba? Yung mga lalo na for highly complicated issues, like let's say abortion, like let's say policies, 'di ba? Or morality, 'di ba? Kasi hindi ano 'yun eh. Mas maganda kung if you are kumbaga if you think you are qualified to represent a position in those kinds of debate, then you would need to anong sasabihin ko po? Then if you think you are qualified to represent the position, then dapat nawala yung point ko, puta. Nawala yung punto ko. Inom muna ako kape. Di kasi ako minom ng ginkgo biloba. Teka nga, damn, that's quite insightful. Basically, it's about being adaptive to whoever you are debating against, whether through intellect and the stating facts or just blabbering stupid stuff. Tama, ganun. Kasi ang kailangan mo is makuha mo yung yung let's say nasa kongreso ka, magpapasa kayo ng batas. It doesn't matter kung tama ka o hindi. Ang kailangan mo yung boto. 'Di ba? Kung pag hindi mo na-convince yung mga tao doon para bumoto sa position mo, edi talo ka. 'Di ba? Kahit pa anong tama mo. Ganun 'yun. So isang mga dapat iwasan. Ito. One is mapikon, huwag kang mapipikon. Pangalawa, huwag kang ito yung narinig ko eh. Ang sabi doon, if you are explaining, you're losing. 'Di ba? If you're explaining, you're losing. So if you find yourself in the position na paliwanag ka ng paliwanag, natatalo ka nun. Kasi binabarage ka eh. Again, it is perception. Perception is key. Sa mga nanonood sa'yo, tingin nila, ay, ano siya eh. Paliwanag ng paliwanag to. Parang nagigipit ka. So, once kailangan ma-recognize mo na ganun ka, na ganun nangyayari sa'yo, you need to flip it out. Diba? Kaya ganun nangyari dun sa sa debate nung yung nireactan ko last time, yung kina Orion at saka kay Banat Bay. Hindi sila naka-opensa eh. 'Di ba? Defend lang sila ng defend. Kaya talo sila.
'Di ba? So, siyempre sasabihin nila panalo sila, 'di ba? Pero sa akin hindi sila, ang dami nilang hindi nasabi dahil defend sila ng defend. Explain sila ng explain. So, pag ganun if you find yourself in that position, you need to flip the table. 'Di ba? Kailangan makagawa ka ng paraan para sila naman yung mag-explain. Sila naman yung tatanungin mo. Ganun. Ang isa pa ay wag kang mag-apologize. If you're apologizing, you're losing. 'Di ba? Pag of course, kung mga personal na kung hindi debate setting, there's nothing wrong about apologizing. Pero if you are debating to prove a point, or let's say to get votes, to get the approval of a group of people, 'di ba? Kailangan you need to stand your ground. Kasi once na once na sinabi mong mali ka, wala na, pupukpukin ka na doon. Kung magaling yung kadebate mo. Kasi wag mong iisipin na wag mong iismulan yung mga kadebate mo. Kahit sino 'yan. 'Di ba? Kasi yung iba let's say porket abogado yung kausap niya, or porket professor, ganyan. So sometimes pwede siyang matalo ng comedian na witty, 'di ba? Kasi witty siya eh. Alam mo yun? Again, perception is key when it comes to debating. Yun. Okay? Thank you. May bago na naman akong natutunan. Mabuti naman at may natutunan ka. Ang sabi? Ito si PMG. PMG, kumusta ka? Joe Mode. More of a conversation discussion. Informal debate. Oh, mas maganda yun. Kaya nga nagpa-podcast ako eh. Yung mga episodes ko ay yun ang goal ko, to have a conversation, not exactly debate. Sometimes there's a few things na parang magkakaroon ng debate, pero it's still in a conversational setting. Ayun, naalala ko na yung punto ko kanina. If you think you are qualified to represent those yung pag heavy tawag dito issues, then you should have the discipline para or maturity para i-conduct yung sarili nyo nang wala ng moderator, 'di ba? Yun ang gusto sabihin kayo na ewan ko ba't nalimutan ko. 'Di ba? Kumbaga parang magre-represent ka ng position sa something as let's say charter change, as complex as that, and you cannot handle it without a third person na alam mo yun, na magmo-moderate pa sa inyo. Hindi nyo kaya i-moderate sarili nyo. Then I don't think you're qualified. If you need a moderator for that, 'di ba? If you think you're smart enough to stand on those kinds of issues, then you should be smart enough para i-kontrolin yung sarili nyo. Yun lang pala ang gusto kong sabihin. A good debater have poise and confidence and adaptability. Correct. Actually si Joe Rogan magaling makipag-debate siya eh. Not as good as the others. Si Jordan Peterson magaling din naman siya, pero medyo may mga paligoy-ligoy kasi si Jordan Peterson minsan. Kasi ang dinedebate naman kasi niya is ang perspective niya is psychoanalysis, ganyan, yung mga psychological. So medyo nagwa-wonder siya. Philosophical, ganyan. Si Naben Shapiro, hindi. Sila, mas straight to the point. Manood ka nung debate nung channel ni Piers Morgan. Nasaan ito? Piers Morgan, Uncensored. Ito. Sometimes walang kwenta kasi nag-aanohan sila eh, nagsisigawan sila minsan dito eh.
Pero there are times when okay yung mga participants, makikita mo yung mga magaling mag-debate, magaling makipag-debate. At makikita mo yung mga naggagaling-galingan lang. Mahuhuli mo yun eh. Ay, walang kwenta tong walang kwenta tong sinasabi ito. 'Di ba? Joe Mode, recently medyo mas emotional na si JBP baka sa effects ng health condition niya. Yeah. Totoo. A good debater must have a strong research skill, must be respectfully open-minded and have critical thinking. Correct. Kailangan handa ka. Meron ka dapat baon na ng mga data mo, ng mga facts mo, 'di ba? Na mga pwede mong i-quote, mga pwede mong may understanding ka dapat ng history noong pinag-uusapan nyo, 'di ba? History, philosophy. Dapat gamitin mo ang The Comics Man method. 'Di ba? 'Yan talaga. Actually, ano 'yan? Ewan ko kung familiar ka dyan sa The Comics Man method. Eto. Ay, ano ba yan? Eto. Ay, nawala yung Comics Man method. Anyway, ano siya? It's, nandito ba yun? Wait lang, hanapin ko. Parang process kasi yun na yung levels of thinking from tawag dito, yung shallow think, yung una, parang yun yung parang knee-jerk reaction mo eh. Parang may nakita ka na dapat pala ginamit ko yun dun sa Bini para mas na-explain ko yung position ko dun sa Bini issue, 'di ba? Kasi pag unang tingin mo parang ay, ang sama nila, 'di ba? Pero pag inisip mo siya, pag ginamitan mo siya ng Comics Man method, makikita mo na maaring may iba pa palang mga bagay na hindi ka na consider. Pero tsaka na muna 'yun. Ano pa gusto yung pag-usapan natin?